Maggie, suotin mo tong dress na to. Importante ang event mamaya, kailangan mukha tayong mayaman. Yon ang boses ni Ernesto, puno ng excitement at yabang habang inilalapag ang isang mamahaling bestida sa ibabaw ng aming maliit at busgusing kama sa tondo. Baka mamaya, ma-promote na ako ni Senyora Clarita. Pag nangyari yun, hindi na tayo magtitiis sa maliit na kwartong to. Lilipat na tayo sa Makati, sa kondo na bagay sa atin. Napangiti ako. Ang hapdi ng mga daliri ko mula sa maghapong pagtatahi ng mga uniforme ay tila nawala dahil sa saya. Isang taon na kaming kasal, at ang tanging pangarap ko lang ay ang makitang magtagumpay si Ernesto para sa aming anak na 8 na ring buwan sa loob ng aking sinapupunan. Talaga to? Sana nga, para sa baby natin. Mahina akong sagot habang hinahaplos ang aking umbok na tiyan. Akala ko, ang gabi na yon ang simula ng aming kaginhawaan. Ngunit hindi ko alam, ang gabing yon din ang simula ng aking pagbagsak. Nang sumapit ang oras, naghintay ako sa labas ng mansyon ng mga Villarama sa Makati. Sabi ni Ernesto, susunduin niya ako pagkatapos ng meeting niya para sabay kaming pumasok sa party ng senyora. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Hanggang sa huminto ang isang itim na luxury car sa tapat ng gate. Ang pintuan ay bumukas at nakita ko si Ernesto. Suot niya ang pinakamahal na suit, mukhang isang tunay na gino. Pero ang kasunod niya ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Si Senyora Clarita Villarama, ang babaeng Goa na kilala sa kanyang bagsik at yaman, ay nakahawak sa braso ng asawa ko. At sa isang iglap, nakita ko silang naghalikan sa loob ng sasakyan. Ernesto? Ang gulong ko ay halos hindi lumabas sa lalamunan ko. Nanigas ako. Ang mga binti ko ay parang nilagyan ng semento. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Gusto kong sumabog ang dibdib ko sa sakit. Pero ang katawan ko ay tila nakakadena sa kinatatayuan ko. Lumapit ako, nakalimutan ang lahat ng iya. Ernesto, ano to? Bumaba si Ernesto mula sa kotse. Ang mukha niya na dati ay puno ng pagmamahal, na yon ay puno na ng pandidiri. Maggie, anong ginagawa mo rito? Nakakahiya ka! Nakakahiya ako? Boses ko na nagsisimulang manginig. Ernesto! Buntis ako! Asawa mo ako! Tumingin siya sa akin, walang bahid ng pagsisisi. Lumapit siya at bumulong sa akin. Isang bulong na mas matalas pa sa karayom na gamit ko sa pagtatahi. Maggie, tanggapin mo na ang katotohanan. Ang anak na yan, gan lang yan. Gan ka sa pag-asenso ko. Habang nandyan ka, hanggang tundo lang ako. Pero kay senyora, makukuha ko ang lahat. Hindi ako nakasagot. Ang mundo ko ay gumuho na parang sirang damit na hindi na pwedeng tahiin. Ang bawat pangako, bawat sakripisyo, bawat sentimong inipon ko sa sari-sari store para sa pangarap namin, lahat ay sinunog niya sa isang iglap. Ernesto, please! Muli kong pagmamakaawa. Ang luha ko ay kusa ng bumuhos. Huwag mo akong tatawaging Ernesto sa harap nila. Matigas niyang sagot. At wag na wag kang magpapakita rito. Sign these papers or else hindi mo na makikita ang kahit 5 sa akin. Inilabas niya ang isang papel mula sa bulsa ng kanyang mamahaling suit, isang kasunduan sa paghihiwalay. Sa ibabaw ng papel, nakita ko ang pangalan ni Clarita Villarama, pirma ng isang babaeng nag-aakala na mabibili niya ang lahat. Napaupo ako sa kalsada, hindi ko na ininda ang alikabok at ang malamig na hangin ng gabi. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi lang sa puso ko, kundi sa batang nasa loob ng sinapupunan ko. Paano ko ito gagawin? Paano ko bubuhayin ang anak ko nang wala siya? Habang tinitingnan ko ang papalayang sasakyan, kinuha ko ang ballpen na nasa loob ng aking bag. Ang kamay ko ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nagsisimulang mag-apoy sa loob ko. Pumirma ako. Hindi dahil sa natatakot ako, kundi dahil sa isang desisyon na nabuo sa loob ng ilang segundo. Kung ito ang gusto mo, Ernesto, ibibigay ko. Pero sisiguraduhin ko, sa bawat luhang pumatak sa papel na ito,
babayaran mo ng 10 beses ang utang mo sa akin. Dali-dali akong tumayo, pinunasan ang aking luha at naglakad palayo. Hindi ako uuwi sa Tondo para umiyak. Uuwi ako para magplano. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako bumalik sa Tondo para magmukmok. Ang bawat hakbang ko pabalik sa maliit naming paupahan ay parang pagtatahi ng mga bagong pangarap sa ibabaw ng mga punit-punit na alaala. Ginamit ko ang natitirang barya sa bulsa ko para bumili ng isang simpleng itim na bestida sa palengke. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng paraan para mabuhay kami ng anak ko. Kinaumagahan, nag-apply ako bilang isang seamstress sa Villarama Logistics. Hindi ko ginamit ang apelido ni Ernesto. Soriano ang ginamit ko, ang apelido ng mga magulang ko. Sa tulong ng aking mabilis na kamay at husay sa pagdidisenyo, natanggap ako agad. Maggie, siguraduhin mong matatapos mo ang mga uniforme ng mga driver bago ang katapusan ng linggo. Utos ni Aling Marites, ang supervisor ng sewing department. Marami ang nagrereklamo na manipis daw ang tela ng mga dating uniforme, kaya ayusin mo. Tumango ako. Habang nagtatahi ako, naririnig ko ang lahat ng chismis. Ang sewing room ang pinakamagandang lugar para makinig. Dito nagtatagpo ang mga driver, sekretarya, at mga utility staff habang naghihintay ng kanilang mga gamit. Hay nako, ang senyora talaga. Palaging mainit ang ulo. Lalo na simula nang pumasok yan si Ernesto. Sabi ng isang driver habang nagkakabit ng butones. Akala mo naman kung sino nang magaling porket siya ang paboritong driver? Totoo yan, sagot naman ng isa. Maraming nga nagrereklamo sa warehouse. Sabi nila, nagbabawas daw ng pondo sa mga maintenance supplies si Ernesto. Ginamagamit niya ang pangalan ni Senyora para manakot. Habang nakikinig ako, hindi ko mapigilang mapahinto sa pagtatahe. Ibig sabihin, hindi lang ako ang biktima. Ang buong kumpanya ay nilulunok na ng kasakiman ni Ernesto. At habang tinitingnan ko ang listahan ng mga utang na iniwan niya sa Tondo, mga utang na nakapangalan sa akin, isang ideya ang nabuo sa isip ko. Kung gusto niya akong gawing gagawin ko siyang bilanggo ng sarili niyang mga kasinungalingan. Isang hapon, nakita ko si Ernesto sa koridor. Nakasuot siya ng mamahaling relos, ang bawat kumpas ng kamay niya ay puno ng kayabangan. Nang makita niya ako, natigilan siya. Akala niya siguro ay nagtatago na ako sa Tondo, umiiyak. Pero tiningnan ko lang siya. Malamig, direkta, at walang bahid ng takot. Lumapit siya sa akin, pilit na hinahawakan ng braso ko. Maggie, anong ginagawa mo rito? Sinabihan na kitang huwag magpapakita, di ba? Hindi ako nagpatinad. Inalis ko ang kamay niya sa braso ko na parang nandidiri. Naghahanap buhay ako, Ernesto. Hindi tulad mo na naghahanap ng kakapitang mayaman. At huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa kanila kung sino ang asawa mo. Mas gusto kong panuurin ka habang unti-unti mong winawasa ang sarili mong karera. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi niya inaasahan ang pagbabagong ito. Huwag mo akong hamunin, Maggie. Kaya kitang ipatanggal dito sa isang tawag lang. Subukan mo. Sagot ko, sabay ngiti ng bahagya. Pero baka pagtawag mo, hindi lang trabaho mo ang mawala. Baka pati ang posisyon mo sa puso ng senyora biglang maging abo. Umalis siya nang naiwan ang kanyang mukhang puno ng kaba. Alam ko, sa bawat araw na lalipas, unti-unti ko nang mahuhuli ang lahat ng kanyang mga lihim. Habang nagtatahi ako, naramdaman kong isang presensya sa likuran ko. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng simpleng polo shirt, ang mga mata ay matalim at mapanuri. Magaling ka manahi, sabi ng lalaki. Si Dante Villarama, ang anak ng yumaong asawa ng senyora. Salamat po, magalang kong sagot sa bayo ko. Sana kasing galing mo ring magtago ng lihim. Dagdag niya bago siya naglakad palayo. Sa sandaling yon, alam ko nang hindi lang ako ang nagmamasid sa kumpanyang ito. May mas malalim na laro ang naggaganap at nasa gitna ako ng isang bagyo na hindi ko inaasahan. Ang sewing room ay naging aking mundo. Sa bawat pagpadyak ko sa makina, naririnig ko ang bulong ng mga empleyado na unti-unti nang nagtitiwala sa akin.
Dahil sa aking pagiging mapagbigay, ang pag-aayos ng punit na uniforme ng libre o ang pagbibigay ng payo sa mga inang tulad ko, naging tagapakinig ako ng lahat. Maggie, Day, alam mo ba? Yung mga resibo sa maintenance, hindi na tumutugma sa actual na gastos. Bulong ni Mang Berting, ang head accountant na madalas kong bigyan ng kape. Parang may ghost suppliers na nagpapadala ng invoice, tapos si Ernesto ang nag-a-aproba. Nang marinig ko yon, ang mga kamay ko ay pansamantalang huminto. Hindi lang pala simpleng pandarayo, sistemang nakabaon na sa loob ng kumpanya. Bawat resibo na pinapirmahan ni Ernesto ay isang ebidensya ng kanyang pagtatrador sa pamilyang nagtiwala sa kanya at sa akin. Gabi na. Ang mga ilaw sa opisina ng Villarama Logistics ay isa-isang namamatay maliban sa silid ng sewing department. Kailangan kong manatili. Kailangan kong makita ang logbook ng mga deliveries. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa record room. Ang bawat creak ng sahig ay parang sigaw sa pandinig ko. Nang makapasok ako, mabilis kong hinanap ang file na may tatak na Maintenance and Logistics 2026. Pagbukas ko nito, nakita ko ang listahan ng mga supplier. Ang pangalan ng kumpanyang nagsusupply ng mga piyesa ng sasakyan ay nakapangalan sa isang dummy corporation. Ang address nito ay ang mismong apartment na tinutuluyan ni Ernesto bago kami ikasal. Ernesto? Napakagahaman mo. Bulong ko sa sarili. Looking for something, Maggie? Halos tumalon ng puso ko sa lalamunan ko. Sa pintuan nakatayo si Dante. Hindi siya mukhang galit. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, hawak ang isang baso ng tubig. Tinitingnan ako ng may kakaibang pag-usisa. Sir Dante, may hinahanap lang po akong sukat para sa mga bagong uniforme. Nauutal kong sagot, pilit na tinatago ang file sa likod ko. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay banayad, ngunit ang kanyang presensya ay mabigat. Kinuha niya ang file mula sa kamay ko. Hindi siya nagalit. Sa halip, binasa niya ang mga pangalan ng supplier. Ernesto Soriano. He's bold, isn't he? Sabi niya. He thinks he's stealing from the company, but he's actually stealing from his own grave. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Bakit niyo hinahayaan, sir? Alam niyo palang ginagawa niya? Tumawa si Dante, isang tawang puno ng pait. Hindi ko siya hinahayaan, Maggie. Hinihintay ko lang siyang maubusan ng espasyo para gumalaw. Ang taong takot mahuli ay siya ang unang gumagawa ng pagkakamali. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. You have your own reasons for hating him. I have mine for wanting him out. Let's make a deal. I keep your secret, that you are his abandoned wife. And you keep giving me the information you find in that sewing room. Nanginig ang labi ko. Utang na loob. Yon ang laro na kailangan kong laruin na yon. Ano ang gusto niyo? I want the truth, sagot niya. I want to see the moment he realizes that his success was just a leash Clarita placed around his neck, and I'm the one holding it. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang maliit na flash drive. Everything you need is there. Mga ebidensya na hindi niya maipapaliwanag. But be careful, Maggie. Kapag nahuli ka, hindi ako ang magliligtas sa'yo. Paglabas niya, napaupo ako sa sahig. Ang bigat ng flash drive na hawak ko ay tila kasing bigat ng aking kapalaran. Nalaman ko na rin na ang pamilya na kinabibilangan ko rito ay hindi pamilya kundi isang arena ng mga manloloko. Diyos ko po, dasal ko sa loob-loob ko habang hawak ang aking tiyan. Gabayan niyo po ako. Hindi lang ito para sa akin, para ito sa kinabukasan ng anak ko. Hindi ako pwedeng huminto. Ang bawat pagtahi ko ng uniforme ay nagiging pagtahi ko na rin ng sarili kong hustisya. Ang mga susunod na araw ay parang paglalakad sa ibabaw ng kumukulong mantika. Kailangan kong maging maingat. Sa umaga, isa lang akong tahimik na seamstress na pilit tinatapos ang mga order. Sa gabi, isa akong detective na nag-aaral ng mga ebidensya sa flash drive na ibinigay ni Dante. Isang hapon, habang mag-aayos ako ng mga tela sa stockroom, biglang pumasok si Ernesto. Hindi na siya yung lalaking takot na takot noon. Ngayon, ang yabang niya ay ramdam sa bawat hakbang.
Kasama niya si Clarita. Maggie, ayusin mo ang pagtahi sa uniform na to. Importante ang event bukas. Utos ni Clarita, hindi man lang ako tiningnan ng diretsyo. Ang boses niya ay parang tunog ng basag na kristal, matalas at nakakairita. Opo, senyora. Sagot ko, pilit na pinanatiling mahinahon ang aking boses. Ernesto, babe, bilisan mo na. Ayoko maghintay ang board of directors. Ani Clarita sabay hawak sa braso ni Ernesto. Opo, senyora. Iwan ko lang ang instruction ko rito. Sagot ni Ernesto. Lumapit siya sa akin at habang nakatalikod si Clarita, bumulong siya ng may halong pananakot. Huwag kang magkakamali, Maggie. Alam ko ang ginagawa mo rito. Nakikita-kita sa CCTV. Huwag kang masyadong lumalapit kay Dante dahil baka pagsisihan mo ang araw na nakilala mo siya. Nanginig ang mga kamay ko sa ilalim ng tela. Alam niya? Paano? Hindi pa siya nakakaalis, muli siyang bumulong. At yung baby, sigurado ka bang gusto mong isilang yan sa mundong? Wala ka maipapakain? Parang may sumaksak sa puso ko. Ang paggamit niya sa anak ko para takutin ako, ang pinakamababang bagay na nagawa niya. Nang makaalis sila, halos mapatid ang hininga ko. Nagmamadali akong lumabas ng stockroom, pero sa koridor, hinarang ako ni Ernesto. Hinila niya ako sa isang sulok na walang CCTV. Umirma ka na ng kasunduan na bibitawan mo ang bata kapag nailuwal mo na. Clarita wants a clean slate for our future family. Kung pipirma ka, bibigyan kita ng malaking halaga at wala ka nang kailangang intindihin. Madiin niyang sabi. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim at naramdaman ang pintig ng anak ko sa aking sinapupunan. Nak, pasensya na. Kailangan ni nanay na maging matapang. Tumingin ako sa kanya, hindi na may luha kundi may niting nakakakilabot. Ernesto, ang batang ito ay hindi produkto ng negosyo nyo. Anak ko ito. At kung gusto mo ng clean slate, sisiguraduhin kung sa bilangguan mo ito matatagpuan. Namula siya sa galit at itinaas ang kanyang kamay. Akmang sasampalin ako. Ngunit bago pa dumapo ang palad niya, naramdaman ko ang isang kamay na humarang sa kanyang braso. Si Dante. That's enough, Ernesto. Malamig na sabi ni Dante. Ang Villarama Logistics ay hindi lugar para sa pananakit ng babae. Umalis ka na bago ko patawagin ang security. Napaatras si Ernesto, hindi makapaniwala. Galit siyang tumingin sa aming dalawa bago mabilis na naglakad palayo. Salamat, Sir Dante, hingal kong sabi. You're making him nervous, Maggie, sagot ni Dante habang tinitingnan ako. Pero kailangan mong mag-ingat. He's planning something bad. Naririnig ko ang usapan nila ni Clarita. Balak nilang i-frame up ka sa isang kaso ng theft para tanggalin ka sa kumpanya bago matapos ang linggong ito. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang kaba ay hindi na para sa akin, kundi para sa anak ko. Anong gagawin ko? We strike first, sabi niya. Dahil sa ginawa niya ngayon, may witness na ako. At bukas sa General Assembly, mailalabas na natin ang unang bahagi ng ebidensya. Pag-uwi ko sa maliit na kwarta, hindi ako makatulog. Ang bawat anino sa dingding ay parang mga multo ng nakaraan. Alam kong pagising ko, magbabago na ang lahat. Ang pagtitiis ko ay tapos na. Ito na ang laban para sa danggal at para sa anak ko. Ang kinabukasan ay parang isang maulap na umaga. Ramdam ko ang tensyon sa loob ng Villarama Logistics habang papalapit ang oras ng General Assembly. Bawat empleyado ay tila alam na may mangyayari. Ang hangin ay mabigat, puno ng kaba. Habang nag-aayos ako ng mga uniforme sa sewing room, pumasok si Clarita. Hindi na siya ang elegante at matapang na senyora na nakasanayan ko. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang hinahawakan ng kanyang bag. Mukhang nagkaroon sila ng matinding pag-aaway ni Ernesto kagabi. Maggie, halika rito, utos niya. Ang boses niya ay hindi na matigas. Ito ay parang boses ng isang taong unti-unti nang nauubusan ng hangin. Lumapit ako ng may paggalang, pilit na pinapanatili ang martyr wife na maskara ko. Opo, senyora. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tinitigan niya ako. Sa sandaling yon,
nakita ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. Pagod. Ang babaeng akala ko ay kontrolado, ang lahat ay mukhang isang taong pagod na sa sarili niya mga kasinungalingan. Totoo ba ang naririnig ko? Tanong niya ng pabulong. Na si Ernesto, na siya ang nagnanakaw sa kumpanya ko? Nanigas ako. Bakit niya tinatanong ito sa akin? Senyora, hindi ko po alam ang ibig niyo sabihin. Trabahador lang po ako rito. Huwag kang magsinungaling sa akin, Maggie. Sagot niya, at sa pagkakataong ito, may halong lungkot sa boses niya. Nakita ko ang mga resibo. Nakita ko ang mga dummy accounts. Pero bakit? Bakit niya ginagawa yun sa akin? Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Si Clarita, hindi niya alam ang lawak ng pagnanakaw ni Ernesto. Akala niya siya ang nagkokontrol sa sitwasyon, pero ginagamit lang pala siya ng sarili niyang driver. Senyora, sabi ko, pilit na pinapaloob ang bawat salita ng katotohanan. Minsan, ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya mismong nagpapakita sa atin kung gaano tayo kabulag. Si Ernesto, hindi po kayo ang mahal niya. Mahal niya ang kapangyarihan na ibinibigay niyo sa kanya. Biglang lumakas ang pintig ng puso ko. Masyado ba akong prangka? Tumingin siya sa malayo, sa bintanang nakatanaw sa Makati skyline. Akala ko, sa edad ko, hindi na ako manloloko. Akala ko, siya na ang huling pagkakataon ko para maging masaya. Sa sandaling iyon, nakita ko ang humanity sa kanya. Hindi siya halimaw. Siya ay isang babaeng takot na mag-isa. Pero hindi ko pwedeng kalimutan ang ginawa niya sa akin. Ang pagtatanggal sa akin, ang pagtrato niya sa akin na parang dumi, hindi yun mawawala dahil lang sa isang sandali ng kahinaan. Senyora, sabi ko, kung gusto niyo pong malaman ang katotohanan, pumunta kayo sa General Assembly mamaya. Lahat ng sagot sa tanong niyo ay ilalatag na. Umalis si Clarita nang hindi man lang lumingon. Alam kong nagtanim na ako ng binhinong pagdududa sa kanyang isipan. Ang laro ay hindi na lang sa akin at kay Ernesto. Kasali na rin si Clarita sa gulo. Paglabas niya, huminga ako ng malalim. Ang bawat laro ng isip na ito ay bahagi ng plano. Kailangan kong hatiin ang kampo nila. Kapag nag-away ang magnanakaw at ang niloko, doon kami papasok ni Dante. Nang makita ko si Ernesto sa koridor. Mamaya, nakita ko siyang nagmamadaling pumasok sa opisina ni Clarita. Nagkatinginan kami. Ngumisi siya. Isagnising may halong pananakot. Hindi niya alam na ang binhi ng pagdududa ay nakatanim na, at mamaya, sa harap ng lahat, ang binhing yon ay magiging isang malaking puno ng katotohanan na dudurog sa kanya. Handa na ako? Sabi ko sa sarili ko habang hinahawakan ang aking tiyan. Para sa amin ng anak ko, ito ang magiging katapusan mo. Ang General Assembly ng Villarama Logistics ay ginanap sa isang marangyang function hall. Ang lahat ng empleyado, mula sa mga janitor hanggang sa mga top executives ay naroon. Ang bawat upuan ay puno ng kaba. Sa harap, nakaupo si Clarita, ang kanyang mukha ay parang yelo, habang si Ernesto ay nakatayo sa kanyang tabi, pilit na nagpapakita ng kumpiyansang nakakairita. Nasa likod ako, kasama ang ibang mga staff ng sewing room. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang presensya ni Dante sa dikalayuan. Nagbigay siya sa akin ng isang maliit na tango. Yon ang hudyat. Today, simula ni Clarita, ang boses ay matigas ngunit may bahid ng pagod. We will discuss the financial status of our company. May mga ulat na nakarating sa akin tungkol sa mga maling transaksyon. Nilinggo ni Ernesto ang mga tao, numingisi pa rin. Senyora, baka naman nagkakamali lang ang mga source nyo. Ako mismo ang nagbabantay sa mga supplier, lahat ay malinis. Ang kapal ng mukha, isip ko. Is that so, Ernesto? Biglang nagsalita si Dante mula sa kanyang upuan. Kasi, may nakuha kaming report na ang mga supplier na kinakausap mo ay mga ghost companies na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng iyong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Ernesto. Tumingin siya kay Clarita na ngayon ay masama na ang tingin sa kanya.
Clarita, hindi totoo yan. Dante is just trying to put me down. Enough, sigaw ni Clarita. I want proofs. Hindi lang puro salita. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan akong tumayo. Ang suot kong uniforme ay may nakatagong QR code na idinisenyo ni Dante. Lumapit ako sa screen ng projector sa harap. Senyora? Tawag ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. Ang mga uniformeng ginawa ko para sa mga driver ay hindi lang basta tila. Lahat sila ay may digital record ng mga transaksyong ginawa ni Ernesto. Nagbulungan ang mga tao. Nilapit ko ang aking phone sa QR code na nasa screen. Sa isang click, ang mga dokumento, mga bank statements, at mga voice recordings ni Ernesto na nakikipag-negotiate sa mga dummy suppliers ay biglang lumitaw sa malaking screen. Ang buong hall ay natahimik. Nakita ko ang mukha ni Ernesto. Ang kulay ay nawala, parang papel na gusot. Tiningnan niya ako ng may halong gulat at puot. Maggie? Paano ka... Hindi niya maituloy ang sasabihin. Hindi lang ako mananahi, Ernesto. Sagot ko habang unti-unting lumalapit sa kanya. Ako ang asawang niloko mo. At ako rin ang taong sisiguradong ang bawat sentimong ninakaw mo ay babalik sa kumpanyang ito. Tumingin si Clarita sa screen, pagkatapos ay kay Ernesto. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging boss tungo sa pagiging isang babaeng nadaya. Ernesto, binigyan kita ng tiwala. Binigay ko sa iyo ang lahat. At ito ang iginanti mo sa akin? Clarita, makinig ka! Pakiusap ni Ernesto, pero huli na. Security! Sigaw ni Clarita. Dalhin niyo siya sa opisina ko. Hindi siya makakaalis hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Habang kinakaladkad si Ernesto ng mga security, huminto siya sa tapat ko. Maggie, pagsisisihan mo to. Sisirain kita! Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Ang aking tiyan ay ramdam ang bawat sipa ng aming anak. Sinisira mo na ang sarili mo, Ernesto. Hindi mo na kailangan ng tulong ko. Pagkalabas ni Ernesto, tumingin sa akin si Clarita. Sa sandaling yon, wala na ang senyora na kinatatakutan ng lahat. Ang natira na lang ay ang isang babaeng gumuho ang mundo. Maggie? Tawag niya. Senyora. Ang katarungan ay hindi pinipili kung sino ang tama. Sagot ko. Lahat tayo ay may utang na loob sa katotohanan. Pagtalikod ko para umalis, ramdam ko ang tingin ng lahat sa akin. Hindi na ako ang babaeng tagatondo na inapi. Ako na ang babaeng nagdala ng hustisya sa loob ng Villarama. Pagkatapos ng kaguluhan sa General Assembly, ang opisina ni Clarita ay naging isang malamig na silid ng paghuhusga. Nakaupo si Ernesto sa sahig, ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, ang kanyang buhok ay magulo, isoglarawan ng lalaking nawala ang lahat sa isang iglap. Nasa tapat niya si Clarita, hawak ang mga dokumentong inilantad ko. Bakit, Ernesto? Bakit kailangan mong gawin ito? Akala ko ba ako lang? Clarita, please. Pakiusap ni Ernesto, pilit na gumagapang palapit sa paanan ng senyora. Ginamit lang ako ni Maggie. Siya ang nagplano ng lahat. Hindi ko alam ang tungkol sa mga QR code na yan. Napapikit ako sa labis na pandidire. Kahit sa huling sandali, ang lalaking ito ay wala pa rin kasing dami ng dahilan at kasing liit ng danggal. Huwag mong isisi sa kanya ang sarili mong kasakiman. Malamig na sabi ni Dante habang pumasok sa opisina. Maggie is just the messenger. Ang katotohanan ay hawak mo na sa kamay mo. Tumingin si Clarita sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Maggie, lumabas ka muna. May kailangan pa kaming tapusin dito. Sumunod ako, nungit bago ako makalabas, narinig ko ang pakiusap ni Ernesto. Clarita, buntis siya. Magkakaroon tayo ng problema kapag pinakulong mo ako dahil lalabas ang pangalan ng asawa ko. Hindi na ako nakinig pa. Lumabas ako ng gusali at huminga ng malalim. Ang langit ng Makati ay tila mas maliwanag kaysa dati. Pero alam ko, hindi pa ito ang katapusan.
Ang bawat sugat na iniwan ni Ernesto sa akin ay kailangan pang hilumin. Habang naglalakad ako patungo sa bus stop, nakita ko si Aling Nena, ang aking kapitbahay sa Tondo na nagpunta pala sa opisina para magdala ng mga retaso. Maggie, Day, balita namin. Kulong nga raw ang asawa mo? Tanong niya nang may halong pagkamangha. Ngumiti ako ng mapait. Opo, Aling Nena, pero marami pa pong dapat ayusin. Hayaan mo na yun, Day. Ang mahalaga, ligtas ka at ang baby mo. Huwag mong hahayaan na kainin ka ng galit. Ang galit, parang apoy yan. Kapag hindi mo inalagaan, pati ikaw ang matutupok. Tumango ako. Tama si Aling Nena. Ang hustisya ay natamo ko na. Pero ang kapayapaan ay kailangan ko pang ipaglaban. Pag-uwi ko sa apartment, nakita ko ang mga gamit ni Ernesto na hindi ko pa naitatapon. Kinuha ko ang isang lumang litra, tunamen. Ang litra na kinuha nung araw na nangako siyang magiging tapat siya sa akin. Pinunit ko ito sa dalawa. Ang bawat piraso ay simbolo ng isang bahagi ng buhay ko na kailangan ng itapon. Hindi na ako ang Maggie na nagmamakaawa. Hindi na ako ang Maggie na naghihintay sa wala. Biglang tumunog ang telepono ko, isang unknown number. Maggie. Isang boses na pamilyar, ang boses ni Clarita. Alam ko na hindi mo ako mapapatawad sa ginawa ko sa iyo noon, pero kailangan kong malaman, totoo bang hindi mo alam na ginagamit ka ni Ernesto para sa mga dummy accounts? Hindi ko po alam, senyora. Sagot ko. At kahit alam ko man, ang tanging layunin ko ay mabuhay ng marangal. Gusto kitang makausap, sabi niya. Hindi bilang boss, kundi bilang isang babaeng nalinlang din. May kailangan akong ibigay sa'yo. Isang bagay na makakasiguro na hindi na makakapanakit kailanman si Ernesto. Alam kong delikado, pero alam ko ring ito ang susi para maputol na ang lahat ng koneksyon ko sa kanya. Saan po tayo magkikita? Tanong ko. Sa simbahan sa Quiapo. Mamayang 10:00 ng gabi. Mag-iisa ka lang. Ibinaba ko ang telepo. Ang gabi ay darating. At dala nito ay ang katotohanang babago sa lahat. Handa na ako. Ang gabi sa Quiapo ay puno ng ingay, samyo ng mga kandila, at halimuyak ng mga bulaklak na sampagwita na inaalay ng mga deboto. Huminga ako ng malalim bago pumasok sa loob ng simbahan. Ramdam ko ang bigat ng aking tiyan. Ang bawat sipa ng aking anak ay tila paalala na hindi na lang ako ang nilalabanan ko rito. Nasa isang sulok nakaupo si Clarita. Nakasuot siya ng simpleng itim na belo. Walang bakas ng kanyang pagiging senyora na kinatatakutan ng mga empleyado. Nang mapansin niya ako, tumayo siya at lumakad patungo sa akin. Salamat dahil dumating ka, Maggie, mahinang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng kayabangan na nakita ko noong una. Ano po ang kailangan niyo, senyora? Tanong ko. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na envelope. Ito ang lahat ng records ng lahat ng side deals ni Ernesto. Hindi lang sa kumpanya ko, pati na sa mga illegal na loan sharks sa Tondo. Lahat ng pangalan niya na ginamit niya, lahat ng pirma na peke, nandito lahat. Kung gagamitin mo ito, hindi na siya makakalabas pa ng bilangguan. Kinuha ko ang envelope. Bakit niyo po ito ginagawa? Hindi ba't masisira rin ang pangalan niyo kung mabubuksan ito? Tumingin siya sa dambana ng Nazareno. Sira na ang pangalan ko, Maggie. Simula nang pumasok ang taong yon sa buhay ko, unti-unti akong nilamon ng kasinungalingan. Akala ko, kaya kong bilhin ang katapatan niya sa pamamagitan ng pera. Pero nakita ko sa mga mata niya kung gaano siya kadelikado. Kahit sa akin, kaya niya akong traidurin. Naramdaman ko ang lungkot para sa kanya. Kahit tuso siya, sa huli, siya ay naging biktima rin ng sarili niyang pagnanasa. Clarita, tawag ko sa kanya sa unang pagkakataon ng walang titulong, senyora. Ang pagkakamali niyo po ay ang pag-aakalang ang tiwala ay parang tela na pwedeng tahiin ulit kapag napunit na. Pero ang tiwala, parang salamin. Kapag nabasag, hinding-hindi na maibabalik sa dati. Alam ko, sagot niya, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisingi. Kaya ito ang huling tulon ko sa'yo. Pagkatapos nito,
aalis na ako ng bansa. Ayoko nang makita ang mga mukhang nagpapaalala sa akin ng lahat ng kamaliang ginawa ko. Pagkalis niya, naiwan akong mag-isa sa loob ng simbahan. Ang katahimikan ay nagsilbing saksi sa aking desisyon. Hindi ko na lang basta hawak ang hustisya, hawak ko na ang lahat ng armas para tuluyang tapusin ang impluwensya ni Ernesto sa buhay ko at sa buhay ng ibang biktima niya. Habang naglalakad ako palabas ng simbahan, nakita ko si Ernesto sa labas, nakabantay sa isang madilim na sulok. Nakatakas siya sa custody. Paano? Hindi ko alam. Pero mukha siyang desperado. Maggie! Sigaw niya habang papalapit sa akin na mabilis. Ibigay mo sa akin ang folder na yan. Hinding-hindi, Ernesto. Sagot ko, matapang na hinarap ang kanyang galit. Maggie, buntis ka! Huwag mong gawin to. Dahil buntis ako, kaya ko ito ginagawa. Sigaw ko sa kanya, para hindi na siya lumaki sa mundong kasing dumi mo. Para hindi siya matutong magnakaw, manloko at manakit ng ibang tao. Sa gitna ng lansangan, sa harap ng mga taong nagdadaan, nagtalo kami. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako yung Maggie na tahimik na nagtatago. Ang bawat taong nakakita sa amin ay nakakita rin ng isang babaeng nagtatanggol sa kanyang danggal. Nang akmang hahablutin niya ang folder, dumating ang mga pulis na tinawagan ni Dante. Mabilis nilang dinakip si Ernesto. Sa pagkakataong ito, wala na siyang kawala. Habang pinapanood ko siyang muling pusasan, hindi ako nakaramdam ng saya. Ang naramdaman ko ay relief. Ang paglilinis ng buhay ko ay hindi na lang basta pagtatahi. Ito na ang pagtatapos ng isang masamang tela na kailangan ng itapon. Matapos ang insidente sa Quiapo, tila gumaan ang mundo ko. Ang pagkakakulong muli kay Ernesto ay hindi na lang basta hustisya. Ito ay ang pader na naghihiwalay sa akin mula sa isang masakit at madilim na nakaraan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa loob ng bilangguan, humiling si Ernesto na makita ako sa huling pagkakataon. Maggie, kailangan nating mag-usap. Ang mensahe niya na ipinaabot sa akin ng kanyang abogado. Sa simula, tumanggi ako. Ano pa bang pag-uusapan? Pero naisip ko, baka ito na ang paraan para tuluyan ko ng maputol ang lahat ng kurbata na nagdurugtong sa akin sa kanya. Pumunta ako sa bilangguan, dala ang isang maliit na bag. Nang makita ko siya sa likod ng salamin, halos hindi ko siya makilala. Ang mamahaling suit na ipinagmamalaki niya noon ay wala na. Ang natira na lang ay isang taong mukhang pagod, payat, at puno ng pagsisisi. O baka naman pagod lang sa pagpapanggap? Maggie? Simula niya, ang boses ay pabulong. Alam kong galit ka, alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero pakiusap, ang pera na itinago ko sa tundo sa ilalim ng sahig ng dati nating tinutuluyan, kunin mo. Yun lang ang natitirang maibibigay ko para sa anak natin. Tinitigan ko siya. Sa tingin mo ba, Ernesto, matatanggap ko ang perang galing sa panloloko sa ibang tao? Ang perang yun ay hindi sayo. Yun ay pera ng mga taong pinagkakitaan mo ng dugo at pawis. Maggie, para sa anak natin to! Sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay humampas sa salamin. Ang anak natin ay lalaking marangal. Sagot ko ng mahinahon. Hindi ko kailangan ng perang marumi para mabuhay siya ng maayos. Ang kailangan niya ay isang ina na hindi nahihiya sa kanyang pinagmulan. Tumalikod ako. Huwag mo na akong hahanapin. Huwag mo na kaming guguluhin. Ang bawat sentimo na ninakaw mo, ibabalik natin sa mga biktima mo. Yan ang tanging paraan para maging malinis ang pangalan mo, kahit sa loob ng selda. Habang naglalakad ako palabas ng bilangguan, nakita ko si Dante na naghihintay sa labas. Siya ang nagsilbing gabay ko sa buong prosesong ito. Nakita mo na siya? Tanong ni Dante. Oo, at tapos na ang lahat, sagot ko. Maggie, may inihanda akong dokumento para sa Sungmay na gusto mong itayo. Gusto kong maging partner ka sa Villarama bilang independent contractor. Magagawa mo ang sarili mong designs at babayaran ka namin ng tama. Hindi bilang charity, kundi dahil sa galing mo. Natigilan ako. Bakit niyo po ginagawa ito? Dahil sa Villarama, marami kaming nakita na manloloko.
Pero ikaw lang ang nakita kong nanatiling tapat sa kanyang sarili sa gitna ng lahat ng tukso. Sagot ni Dante. Sabi mo nga, ang tiwala ay hindi na maibabalik kapag nabasag na. Pero ang respeto, Maggie? Ang respeto ay kailangang kitain. At nakuha mo na ang respeto ko. Umuwi ako sa Tondo. Habang tinitingnan ko ang paligid, ang sari-sari store, ang mga kapitbahay na bumabati sa akin, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Wala na ang takot. Wala na ang mga lihim. Sa gabi, habang nag-iisa ako sa aking silid, hinaplos ko ang aking tiyan. Malapit na, anak. Malapit na tayong makapagsimula ng bago. Ang bagong yugto ng buhay ko ay hindi na nakadepende sa kung sino ang kasama ko, kundi sa kung sino ako. At sa unang pagkakataon, proud ako sa babaeng nasa salamin. Ang bawat araw na lumipas pagkatapos ng pagdalaw kay Ernesto ay parang paghihilom ng malalim na sugat. Hindi na ako nag-aalala sa mga tawag. Hindi na ako tumitingin sa pintuan sa tuwing may kakatok. Ang takot na dati, hinakabara sa lalamunan ko, ay napalitan na ng isang tahimik na kumpiyansa. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga tela sa aking maliit na sumay na bagong bukas, naramdaman ko ang isang matinding pananakit sa aking tiyan. Hindi ito yung simpleng sipa ng anak ko. Ito ay kakaiba, madiin, paulit-ulit, at parang may gustong lumabas na matagal nga nating hinihintay. Diyos ko po, ngayon na ba? Bulong ko. Mabilis kong kinuha ang maliit na bag na matagal ko nang inihanda. Sa labas, nakita ko si Aling Nena na nagwawalis sa tapat. Aling Nena! Po, nangangganak na yata ako! Sigaw ko, hindi na ako inabutan ng kaba. Sa gitna ng pagmamadali ng mga kapitbahay na tumulong sa akin, may nag-aabang ng tricycle, may kumukuha ng tubig, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya. Hindi ito yung pamilyang nakabatay sa dugo o apelido. Ito ang mga taong nakakita sa akin sa pinakamamabakong estado at hindi ako iniwan. Habang nasa loob ng jeepney patungo sa ospital, nakita ko ang sarili ko sa salamin ng sasakyan. Pawis na pawis, ang mukha ay pagod, pero ang aking mga mata ay nagniningning. Wala na si Ernesto. Wala na ang takot. Ang tangi kong iniisip ay ang buhay na malapit ko nang makasama. Pagdating sa ospital, ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Sa bawat pag-iray ko, naalala ko ang lahat ng hirap. Ang pagtatahi sa gitna ng gabi, ang panloloko ni Ernesto, ang banta ni Clarita, at ang pagtataksil ng mundo. Hinga, Maggie! Kaya mo yan! Sabi ng nurse. Sa bawat paghinga, pinalalayas ko ang mga multo ng nakaraan. Hindi na kita kailangan. Blung ko sa bawat alaala ng sakit. Tapos na ang lahat. At pagkatapos ng ilang oras ng paghihirap, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Ang iyak ng isang sanggol. Isang boses na puno ng buhay at bagong pag-asa. It's a boy, Maggie. Ang ganda ng anak mo. Sabi ng doktor habang inilalapit sa akin ang sanggol. Nang maramdaman ko ang mainit at malambot na balat niya sa aking dibdib, lahat ng sakit, lahat ng galit, at lahat ng pagod ay naglaho. Tiningnan ko ang kanyang mga mata. Hawig na hawig siya sa akin. Ang aking mga mata, ang aking ilong. Wala siyang bakas ng Ernesto na kilala ko. Soriano? Bulong ko. Ang apelido mo ay Soriano. Magiging proud ako sa'yo at magiging proud ka rin sa nanay mo. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng ospital, nakita ko ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Napakaganda. Ito ang simula. Ang suong May ay naghihintay. Ang mga pangarap ay nakahanda na. At ang anak ko ang magiging inspirasyon ko para hindi na muling tumingin sa likod. Hindi ako nabigo, sabi ko sa sarili ko. Nagtagumpay ako. Ang pagpapalaki ng isang sanggol habang nagpapatakbo ng suong May ay hindi madali. Ngunit ito ang pinakamagandang hamon na hinarap ko. Ang bawat pagtahi ko ng uniforme ay may kasamang pangarap para sa aking anak, si Mateo.
Si Aling Nena ang madalas na tumutulton sa pagbabantay kay Mateo tuwing marami akong tinatapos na order, habang ang aking tindahan sa Tondo ay naging mas buhay kaysa dati. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga tela, may pumasok sa aking shop. Hindi si Dante, hindi rin si Aling Mena. Isang babaeng nakasuot ng simpleng blouse at pantalon. Walang bakas ng pagiging senyora na kilala ng lahat. Si Clarita. Hindi siya mukhang nang aapi. Mukha siyang isang babaeng naglalakbay para magpaalam. Maggie! Mahinang tawag niya. Tumigil ako sa ginagawa ko. Senyora, Clarita? Bakit kaya nandito? Aalis na ako bukas. Tuluyan na. Sabi niya habang nililibot ng tingin ang aking maliit na aking May. Nakita ko ang post mo sa social media tungkol sa aking May para sa mga single mothers. Ang galing mo, Maggie. Naipakita mo na ang isang babaeng galing sa Tondo ay kayang magtayo ng imperyo sa sarili niyang paraan. Hindi ako kumibo. Inabutan ko siya ng tubig, isang simpleng kilos ng paggalang. Ernesto tried to reach me. Dagdag niya, sabay upo sa isang upuan. Pero binaliwala ko na. I already filed for divorce. I'm starting over in Australia. Alam ko hindi mo ako mapapatawad. At hindi ko rin hinihingi iyon. Gusto ko lang magpasalamat dahil sa'yo natutunan kong hindi lahat ng bagay sa mundo ay mabibili ng pera o makukuha sa pananakot. Tinitigan ko siya. Clarita, ang bawat isa sa atin ay may tahi sa buhay. Minsan ang tahi ay madali, minsan naman ay kailangan ng matinding pag-iingat para hindi maghiwalay. Sana sa Australia, makahanap ka ng bagong tela na mas matibay para sa buhay mo. Ngumiti siya, isang ngiting totoo. Salamat, Maggie. Ingatan mo ang anak mo. He has a strong mother. Nang umalis si Clarita, naramdaman ko ang pagtatapos ng huling kabanata ng aking nakaraan. Wala na ang mga Villarama. Wala na ang anino ni Ernesto. Ang natira na lang ay ang aking pamilya, si Mateo, ang aking mga tapat na kapitbahay, at ang aking mga pangarap. Pagdating ng gabi, kinuha ko ang aking record book. Sa bawat pahina, nakasulat ang aking mga plano para sa susunod na 5 taon. Hindi na lang uniforme ang itatahi ko. Balak ko nang mag-expand sa mga modernong Filipiniana designs na ibebenta ko online. Kinuha ko si Mateo mula sa kanyang duyan. Hinaplos ko ang kanyang pisingi. Anak, malayo na ang narating natin. Dati natutulog tayo sa isang kwartong hindi natin sigurado kung hanggang kailan natin matutuluyan. Ngayon, sa sarili nating pagsisikap, may bubong na tayo. May pangarap na tayo. Naramdaman ko ang katahimikan ng gabi sa Tondo. Hindi ito ang Tondo na puno ng ingay at alikabok sa aking alaala. Ito ang Tondo na naging saksi sa aking pagbangon. Dito ako nangarap, dito ako nasaktan at dito rin ako nagtagumpay. Ang aking buhay ay hindi na isang damit na napunit ng ibang tao. Ito na ang aking obra maestra. Isog magandang tahi na aking sariling disenyo. 5 taon ang lumipas mula noon. Ang dating maliit na paggawaan ng damit sa Tondo ay unti-unting naging matagumpay at nakilala bilang Soriano Designs. Hindi na lamang simpleng mga uniforme ang ginagawa namin. Ang mga likha ko ay ginagamit na ngayon ng iba't ibang profesional sa buong Maynila. Sa kabila ng lahat ng pagbabago at tagumpay na dumating, hindi ko kailanman kinalimutan kung saan ako nagsimula. Nanatili pa rin ang maliit na sari-sari store sa dating lugar, na ngayon ay inaalagaan ng ni Aling Nena. Ang mga kabataan sa barangay ay patuloy pa ring dumadaan at nagtitipon sa harap ng aking tindahan gaya ng mga nakaraang taon. Ngayong araw ay kaarawan ni Mateo. 5 taong gulang na siya. Ang batang saksi sa aking bawat pagluha at bawat pagbangon. Nanay, look! I can sew a button na! Masayang sigaw ni Mateo habang hawak ang isang karayom na may proteksyon. Hinalikan ko siya sa kanyang no. Mana ka talaga sa akin, nak. Pero tandaan mo, ang pagtatahi ay hindi lang sa pagdudugtong ng tela. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng mga bagay na nasira at paggawa ng bago mula sa mga tira-tirang piraso.
Tiningnan ko ang paligid. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi pa ring dumadaan na naiisip ko ang mga pagkakamali, ang mga sakit na idinulot ng nakaraan. Pero natutunan ko na ang lahat ng yon ay bahagi ng aking pattern, ang aking disenyo. Dumating si Dante dala ang isang cake. Sa nakalipas na mga taon, siya ang naging tapat na katuwang sa aking negosyo. Hindi naging madali ang pag-usad ng aming relasyon dahil pareho kaming may mga sugat na bitbit. Ngunit sa gitna ng bawat deadline at bawat tagumpay, natutunan naming pagkatiwalaan ang isa't isa. Happy birthday, Mateo! Sabi ni Dante, habang inilalapag ang cake. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Maggie, nakikita ko ang sarili mo sa bawat tahi ng damit na ginagawa mo. You made a masterpiece out of nothing. Numiti ako. It wasn't me alone, Dante. It was us, at ang bawat taong naniwala sa akin noong mga panahong gusto ko nang bumigay. Maya-maya, may mga babaeng single mothers na nagtatrabaho sa Samay ang lumapit. Naghanda sila ng munting sorpresa. Ang mga babaeng ito, na dati ay walang mapuntahan, ay naging pamilya ko na rin. Ang bawat isa sa kanila ay may kwento, may sugat. Pero tulad ko, pinili nilang tumahi ng bagong bukas. Habang hinihipa ni Mateo ang kandila, pumikit ako at nagpasalamat. Hindi sa Diyos ko lang, kundi sa aking sarili. Salamat dahil hindi ako sumuko. Salamat dahil pinili kong maging Soriano, ang pangalang naging simbolo ng aking danggal. Pagkatapos ng maliit na handaan, lumabas ako sa harap ng shop at tumingin sa langit. Ang tundo ay maingay, magulo at maalikabok pa rin. Pero sa paningin ko, ito ay maganda. Ito ang tundo kung saan ako nasaktan at ito rin ang tundo kung saan ko natutunang magpatawad. Hindi para sa iba, kundi para sa aking sariling kalayaan. Ernesto, Clarita, Villarama, lahat sila ay naging bahagi ng aking kasaysayan, pero wala na silang puwang sa aking hinaharap. Ang bawat karayom na hawak ko ay may dalang pangako. Na anuman ang mangyari, ang buhay ko ay ako ang nagdidisenyo. Tara na nanay, let's work na, yaya ni Mateo. Hinawakan ko ang kamay ng anak ko at pumasok muli sa loob. Ang makina ay handa ng umandar. Ang mga tela ay naghihintay na mabuo. Ang buhay ay tuloy-tuloy at sa bawat tahi ng aking sinulid, ang aking obra maestra ay patuloy na nagiging mas makulay, mas matibay, at mas masaya.